Hindi na naman nakapasok sa UAP Final 4 ang UP Maroons matapos ang back-to-back wins sila para simula ng Season 78. Isa na lang ang naipanalo ng UP sa kanilang last 12 games kaya hindi sila nakakwalify sa next round. Ano nga ba ang nangyari sa Maroons at anong natutunan nila this season? Para sagutin yan, kasama natin ang kanilang head coach, si Coach Renzi Bahar. Coach Renzi, thanks for joining us in the score. Good evening. Thank you, good evening. Salamat. Well, Coach, tignan natin yung look back sa inyong Season 78. Ang ganda ng simula, marami na-excite. Yes. Hindi lang mga UP fans, pati ibang mga fans, marami natuwa to watch UP. Nung times na yun, siguro na nag-2-0 kayo in those first few games, anong pakiramdam ng team at anong pakiramdam ninyo as running the program? Actually, nagkaroon kami ng mas lalong na-excite yung mga players. At the same time, ako sa rookie coach, so parang na-overwhelm ako dun sa nangyari for the 2-0. But honestly, hindi ako na-surprise dun sa 2-0 because maganda yung nilalaro namin sa off-season. So, halos, ayun, ako rin nagulat dahil doon sa mga tao na nag-expect na sa amin. Correct. But definitely, nung una pa naman, bago mag-start yung UAP, walang nag-expect sa amin na yun na, manalo ng 2-0 sa start. And not just that, pero the way you were very competitive, at least siguro the first 4 or 5 games, kahit yung ibang mga talo, labanan, dikit ang laban, and then, naalala ko na nag-guest kayo early in the season. Yes. Sabi nyo nga, hindi kayo surprised kasi nga, ang ganda ng pinaghandaan ninyo. Ang ganda ng preparation nyo throughout the summer. Ano bang meron dun sa nagawa nyo sa paghahanda this season? Kung bakit hindi ka nagulat? At yun nga, expectation that you will play very well and very competitive. Doon sa mga off-season tournament namin is halos yung preparation ng bawat isa is andun na nakafocus sila doon sa goal namin for this Season 78. At the same time, yung effort ng mga players, mga bata na sa practice talagang sobrang hard workers sila. At the same time, yung dedication nila at doon sa itong Season 78, daan doon. But yun nga lang, like what you said, na medyo doon sa mga after 2 wins namin, yung games namin is halos ando naman, dumidikit naman talaga. But pagdating lang talaga sa huli, yung maturities, yun yung kailangan namin talagang pagsikapan. So yun yung sa tingin mo, I mean, if I'll ask you what were the factors kung yung bakit kayo nahirapan to close out those games, would you say maturity as individuals or maturity rin as a team? Siguro yung maturity as a team. Kasi it's for the past season is halos sabi nga ng mga players is ngayon lang sila nakakaranas nung at the end na kumbaga andun pa, lumalaban Correct, pa. may chance pa. Not like before is first quarter or first half, halos tapos na yung game. Na, correct, So, this year is halos ganon eh. Ang dami naming games na ganon until dun nga sa second round, halos ganon din. For 5 games namin sa second round is doon last 2 minutes, doon lang talaga nagkakatalo. So, yun lang, as a team siguro, yun yung namin, yung maturity namin as a team. Win or lose, whatever happened throughout the season, nakita mo ba sa team mo yung character at yung personality na gusto mong ibuo para sa UP Maroons this season? Nakita ko, but hindi pa ako ganun ka-satisfied. Okay. But kumbaga, andun pa yung room for improvement. Okay. But yung character, na gusto ko yung maging hard worker yung mga player ko. At the same time na kahit papano talagang nagpapakamatay sila doon sa defense. So yun halos nagsisimula pa lang. Nakikita ko pa lang ngayon yun. Okay. But sana by next year positibo ako na maging maganda pa para sa amin yun. Ayun nga, paano mo mapagpupuhunan yun going into next season na marami ba kayong, alam ko, I asked you before I got on air, may mga mag-graduate na ibang mga big men, pero yung guards, which was sila naman talaga yung kumarga sa opensa karamihan, no? Nandun pa rin sila. Kamusta yung yung excitement mo, yung looking forward to that group, that young group maturing together as a unit? Yes, I'm very excited, especially dun sa mga yung sophomore namin ngayon going to the juniors level, like for example si Diego Dario, Paul Desiderio. Sila yung nakikita kong magiging leader namin for next year. Okay. Kasi the way that they are playing now, it's medyo tumaas talaga yung nila, yung paglalaro nila. At the same time, meron kami from the Team B na iaakyat namin for next year na ngayon pa lang nakikitaan ko na ng quality as a good player. Nabanggit mo na Amari Agustini Amar, si Ruena,
And Galarza, nag-graduate na. No? Well, for me, tumatatak talaga sa akin din yung leadership, yung hustle ni Galarza at Rowena. Paano ito maipapalit next year? Paano mo ma-fill yung gap na yun? Whether it's not a big man or not, pero iba yung energy na dala ng dalawang yun palagi sa game. No? Yes, mamimiss namin talaga si JR and Marco Rowena because number one, kagaya nung sinabi mo is yung leadership factor is sila yung pinaka-senior sa team namin this year. Sila yung nagbibigay ng inspiration sa mga players, nakakapwa nila players. But syempre, sabi nga natin is may hangganan din ang lahat, especially sa college rank. But yun yung naging maganda sa kanila is pinabayaan din nila yung mga bata nilang mga teammate na maging lumabas din yung leadership factor for this year. Kaya yun ang pinakamagandang naitulong nila sa team. The fact na sabay-sabay silang bata, yung strong core na to, sabay-sabay din magmamature to, Yes. very positive ka ba na in next year or 2 years down the line, magiging talagang Final Four contender na kayo? Yes, I'm very positive on that because yung attitude and character ng mga sophomore namin ngayon is napakaganda. Okay. At the same time is handa silang, sabi ko nga kanina is i-offer yung sarili nila during the games talaga na halos makikita mo sila after the game, natatalo kami, yung frustration nila, umiiyak sila. But yun doon pa lang makikita mo na kung gaano nila ka-importansya yung game na yun, kada laro namin. So, siguro sa akin, as a rookie coach, naabutan ko sila ng ganun. Kung magkaroon tayo ng opportunity by next year ulit, sila pa rin halos yung mga players ko. Alagay ko magiging maganda yung result namin for next year. Coach, alam natin hindi madali magbuo ng isang successful na collegiate basketball program pero mukhang nandiyan na lahat ng ingredients. There's you, there's Coach Joe Ward's help, there's Sir Dan Palami. Yes. Kamusta yung hindi natin nakikita in the background, yung hindi namin nakikita on the court? Kamusta yung pagbuo ng support ng itong programang ito para sa tingin mo, yun na nga, maganda talaga yung pagtuloy-tuloy ng program ng UP Basketball? Sa amin, sa program namin, as si Boss Dan Palami, yung as head of the management group is nakikita ko maganda yung vision niya sa team. At the same time, may tumutulong din sa kanya is si Ma'am Robina Gokongwei. Right, yes. So, halos ngayon, nag-uumpisa pa lang. Kumbaga, hindi, sabi ko nga, before it's not a magic. Yep. It's a process talaga na talagang makikita mo sa kanila kung paano nila sinusuportahan yung team. At saka si Boss Dan Palami, so super diehard fan talaga ng team yan. So talagang ibibigay niya lahat para lang doon sa alma mater niya sa UP. You think it's gonna be easier na to attract the recruits ngayon? Nakita nila kung ano yung character ng team na masasalihan nila compared to before. Yung sabi mga talunan, ngayon palaban at nananalo na rin. Yes. Sa ngayon at hindi ko nga ina-expect at this early may mga pumupunta na sa amin na nagda-tryout. Great, okay. So, isang magandang pagkakataon sa amin yun, sa program. Correct. Na sana mas lalo pang dumami. Habang ito, off-season kami. Mas lalong mabuo kami ng fighting team talaga ng gusto para for the next season. Right. Well, we're all looking forward to seeing you back in action. Always very fun to cover and watch you play kasi talagang pupok never sila. So, Coach Renzi, Thank you. enjoy the off-season, pahinga ng konti, tapos back to work and we'll see you next year. Salamat. Thank you.